Dumating na rin si Hercules at agad na sinalubong ang pag-atake na ginawa ni Zeus. Sinabi ni Hercules na huli na nga raw siyang nakasali dahil inubos niya raw muna ang mga natanggap niyang regalo. Pero sa wakas nga raw ay nagharap na silang muli ng kanyang ama. Ginamit ni Hercules ang kanyang kapangyarihan sa hawak niyang sandata. Pero napigilan lang ito ng nagkikidlatang kamao ni Zeus. Tumilapon si Hercules nang dahil sa lakas ng pag-atake ng kanyang ama. Habang inia-activate ni Hercules ang taglay nitong kapangyarihan ay nakatanggap ng sunod-sunod na notification ang ating bida. Natutunghayan daw niya ngayon ang complete gigantification. Ang kapangyarihan niya raw ng isang giant ay gusto na ring makipaglaban. Nangyayari ito nang dahil sa nagre-react ang gigantification ni Yuan sa complete gigantification na taglay ni Hercules. Naisip ng ating bida na ganoon pa nga rin daw kalakas si Hercules matapos nitong makipaglaban sa mga rankers na ipinadala ni Zeus. Maging ang skill nga raw na gamit nito ay nagsusumamo na ring manalo. Nakasalalay nga raw ngayon ang laban kung unang mapapagod si Hercules o kung unang mauubusan ng mana si Zeus. Pero mukhang malabo nga raw itong mangyari, kahit nga raw hindi hawak ni Zeus ang lightning bolt ay halos wala pa ring katapusan ang supply nito ng kapangyarihan. Naisip ni Yuan na nasa 30% pa rin daw ang pag-asa nilang manalo. Oras na nga raw para gampanan ni Hargan ang papel nito sa kanilang pakikipaglaban. Naalala ni Hargan ang naging pag-uusap nila ni Yuan bago sila nagpunta doon. Tinanong niya ang ating bida kung ano ba raw ang ipapagawa nito sa kanya. Sumagot si Yuan nang isa lang daw ang kailangan nitong gawin. Kailangan nga lang daw nitong kuhanin ang fragment of lightning bolt na gamit ni Zeus. Tinanong ni Hargan kung posible ba raw talaga ito. Sumagot ang ating bida nang posible lang daw ito nang dahil mismo kay Hargan. Gaya nga raw ng una niyang nabanggit, si Hargan nga raw ang nagmana ng kalahati ng lakas ni Zeus. Itinikom na ni Hargan ang kanyang kamay at agad na ginawa ang sinabi ng ating bida. Habang nakikipaglaban si Zeus ay bigla itong nakatanggap ng mga notification. Ang fragment of lightning bolt daw ay nagre-react sa isang bagong fragment. Gusto rin daw nitong magbalik sa orihinal nitong anyo at pinili na raw nito ang kanyang master. Tiningnan ni Zeus kung saan pumupunta ang inilalabas niyang kapangyarihan. Hanggang sa doon na niya napagtanto na naroon din pala sa loob ng labanan ang anak niyang si Hargan. Halos magkakasabay na sinugod ni Poseidon, Hercules at Hades ang kinakalaban nilang si Zeus. Tinanong ni Poseidon si Zeus kung bakit daw ito tumitingin sa ibang direksyon. Sinabi niya rin na mukhang masyadong araw nitong minamaliit ang kanilang mga kapangyarihan. Nagpalabas si Zeus ng malakas na kidlat para protektahan ang kanyang sarili mula sa mga pag-atake na ibinato sa kanya. Pero muli na namang kumawala sa kanya ang ipinalabas niyang kapangyarihan. Umangat ito sa kalangitan at muling nagtungo kung saan nakapwesto si Hargan. Sa pagkakataong ito ay higit na mas malakas na ang lightning bolt na napupunta kay Hargan. Nahihirapan na rin siyang saluhin ang lakas ng kapangyarihang ito. Naisip ni Yuan na mabuti naman daw at nagagampanan ni Hargan ang papel nito bilang isang lightning rod. Pero mukhang kahit nga raw si Hargan ay hindi kakayaning tumagal sa lakas ng kapangyarihan na nagmumula sa isang high ranker. Mahihirapan na nga raw silang makahanap ng panibagong pagkakataon kapag pinalagpas pa nila ito. Muli na namang umatake si Hercules kaya ginamit na ulit ni Zeus ang kanyang lightning bolt. Napupunta man ito kay Hargan pagkatapos niya itong ipalabas pero wala siyang ibang magawa kundi ang gamitin ito. Kumilos na ulit si Pandora matapos ang ilang minuto niyang pagpapahinga. Nagpaulan siya ng magkakasunod na pag-atake, pero nagagawa pa ring makadepensa ni Zeus. Sa gitna ng kanilang labanan ay biglang nahuli ni Zeus ang paa ni Pandora. Agad niya itong ibinalibag sa lupa para mahinto na ang pag-atake nito sa kanya. Naisip ni Zeus na dapat nga raw ay hindi niya ibinigay sa walang hiyang si Hargan ang kalahati ng kanyang kapangyarihan. Kung hindi nga lang daw sana siya nagpadala noon sa kanyang emosyon, sana raw ay hindi siya ngayon nagsisisi sa ginawa niyang desisyon. Nagsagawa na muli ng pag-atake si Poseidon gamit ang kanyang trident weapon. Ginamit niya ang kanyang water attribute mana para mapinsala niya si Zeus. Lumikha si Zeus ng harang na gawa sa kidlat gamit ang kanyang lightning bolt. Pero hindi niya ito mapanatili ng matagal dahil napupunta nga kay Hargan ang ipinapalabas niyang kapangyarihan.
Tuluyan ang nawala ang harang na kidlat na ipinangdepensa ni Zeus kaya matagumpay na itong napatamaan ni Poseidon. Agad na lumapit si Hades noong makita nito na basag na ang depensa ni Zeus. Hinawakan niya rin agad ang isa nitong kamay para hindi na ito makatakas sa kanila. Nagalit si Zeus at isinigaw ang pangalan ni Hargon. Nagpalabas siya muli ng kidlat para magamit niyang pangdepensa, pero muli na naman itong napunta sa direksyon ng kanyang anak. Kahit nahihirapan na si Hargon ay pilit pa rin itong sinasalo ang kidlat na napupunta sa kanya. Pinigil ni Poseidon at Hades ang paggalaw ni Zeus habang papalapit na ang pag-atake ni Hercules. Sinabihan ng nagagalit na si Zeus ang anak niyang si Hargon nang napakalapastangan daw nito. Sa gitna ng labanan ay naalala niya ang minahal niyang si Alcmene at ang anak nilang si Hargon. Ito lang daw ang babae na nagmahal sa kanya ng totoo kaya sinuklian niya rin noon ang ibinigay nitong pagmamahal. Sa pagmamahal niya kay Alcmene ay kasabay na rin niyang minahal ang anak nilang si Hargon. Pero hindi niya inasahan na magagamit sa kanya ang desisyon na ginawa niya noon. Magpapalabas na sana si Zeus ng mas malakas na pag-atake. Pero bigla na lang sumulpot ang ating bida at may balak itong kuhanin sa kanya. Bago pa man muling makagalaw si Zeus ay sinamantala na ni Yuan ang pagkakataong ito para kuhanin ang isa nitong mata. Nabigla si Zeus sa ginawa sa kanya ng ating bida, agad siyang nagpalabas ng malakas na kidlat kaya napilitan ang lahat na magsiatras papalayo sa kanya. Tumingin si Zeus sa direksyon kung saan umatras ang ating bida. Nagtanong si Poseidon kung bakit daw kinuha ni Yuan ang isa sa mata ni Zeus, hindi nga raw ito ang oras para sa mga ganoong biro. Naalala ng ating bida ang sinabi sa kanya noon ng Hercules nang pinanggalingan niyang panahon. Sinabi ni Hercules na kailanman daw ay hindi itinago ni Zeus ang hawak nitong lightning bolt, sa halip nga raw ay lagi itong ipinapakita ni Zeus sa kanila. Binanggit ni Hercules ang Eye of Gold, isipin na nga lang daw ng ating bida kung ano ang ibig sabihin noon. Naisip ni Yuan na sino nga raw ang mag-aakala na ilalagay ni Zeus sa isa nitong mata ang Divine Sky Crystal Lightning Bolt. Sinabi ng ating bida na ngayon nga raw na naalis na nila kay Zeus ang lightning bolt, nasa 70% na raw ngayon ang tsansa nilang manalo. Nagulat si Hades noong marinig nito na ang mata na hawak ng ating bida ay ang item na lightning bolt. Naisip ni Yuan na nalalapit na nga raw ang katapusan ni Zeus. Bigla namang naging kulay lila ang natitirang mata ni Zeus habang nakatingin ito sa ating bida. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Hercules at nagsimula na ulit itong umatake. Sinabi ni Hercules na ibang-iba ng araw ngayon si Zeus kumpara noong kinakalaban nila ito kanina, mukhang nag-uumpisa ng araw manghina ang kanyang ama. Pagkadepensa ni Zeus ay agad nitong tinabig ang sandata na gamit ni Hercules. Nagpalitan sila ng malalakas na pag-atake gamit ang mga taglay nilang lakas. Itinuon ni Zeus ang isa niyang paa at agad na nagpalabas ng kidlat na ipapangatake niya kay Hercules. Napilitang dumipensa si Hercules dahil sa lakas ng pag-atake na ibinato ng kanyang ama. Tinanong ni Hades si Yuan kung talaga nga bang naagaw na nito ang lightning bolt, bakit nga raw napakalakas pa rin ng taglay na mana ni Zeus. Sumagot ang ating bida at sinabi na ang kidlat daw na gamit ngayon ni Zeus ay ang sarili na nitong kapangyarihan, hindi nga raw ito naging isang high ranker nang dahil lang sa pag-aari nitong item. Pero malaki pa rin daw ang inihina ng kapangyarihan nito kumpara kanina. Sinubukan ng ating bida na gamitin ang inagaw niyang lightning bolt. Nakatanggap siya ng notification na near-reject daw siya ng lightning bolt at nabigo raw ang Ocean's Blessing na labanan nito. Naisip ni Yuan na hindi pa niya nga raw ito magagamit dahil kakaunti lang ang lightning bolt na mayroon siya. Hindi niya nga raw inasahan na si Zeus lang pala ang may kakayahang makapag-activate nito. Natigilan ang ating bida noong may bigla itong napagtanto. Naisip niya na naroon pa nga raw sa kalangitan ang nagkalat na mana na nagmula kay Zeus. Sinabihan ni Yuan si Pandora nang ihagis daw siya nito sa kalangitan. Nagulat si Pandora sa ipinapagawa sa kanya, tinanong niya ang ating bida kung sigurado ba raw talaga ito. Sumagot ng oo ang ating bida. Sinabi niya na ihagis nga raw siya nito na halos kasing taas ng mga nakikita nilang ulap. Naisip ni Yuan na mas mabilis nga raw siyang makakarating sa itaas kapag inihagis siya ni Pandora kaysa sa tatalon siya gamit ang kanyang sky steps. Hinawakan ni Pandora ang isang braso ng ating bida at sinabi na ihahagis na niya raw ito. Nagulat si Yuan sa bilis ng paglapit sa kanya ni Pandora.
Makikiusap pa sana siya kay Pandora na wag daw nito masyadong lalakasan pero naihagis na agad siya nito. Sa itaas ng kalangitan ay agad na ginamit ni Yuan ang kanyang Cinder Eyes para mabilis niyang mahanap kung nasaan si Hargon. Noong matuntunan niya ang lokasyon nito ay doon niya ini-activate ang skill na Sky Steps. Nadagdagan ng 100% ang kanyang bilis sa loob ng 5 segundo at nagawa niya ring makapaglakad sa ere sa loob ng 5 segundo. Nagulat si Hargon sa biglaang pagdating ni Yuan. Tinanong niya ang ating bida kung tapos na ba raw ang laban. Sumagot naman si Yuan nang malapit na nga raw itong matapos. Pinuri niya rin si Hargon sa ginampanan nitong papel at sinabi na maaari na raw itong magpahinga. Nakatanggap ng notification ang ating bida na nagre-react daw ang hawak niyang lightning bolt sa mga fragments of lightning na nagkalat sa palibot ni Hargon. Ito na nga raw ang inaasahan niyang reaksyon, pagsasama-samahin niya nga raw ang mga ito hanggang sa maging isa na lang ito. Naipon papunta sa direksyon ng ating bida ang mga nagkalat na lightning of fragment na nasa kalangitan. Habang ginagawa niya ito ay nakatanggap siya ng mga notification mula sa kanyang system. Nilalabanan daw ng kanyang skill na Master of Mana ang lightning bolt, nabawasan na raw ang pinsala na tinatamo niya mula sa mga nagkikidlatang mana. Ang nakuha niya ring skill na Fragments of Lightning ay malakas na nilalabanan ang kapangyarihan ng lightning bolt. Dahil nga raw doon ay nadagdagan ng kanyang tolerance sa mga electric attributes mana. Naisip ni Yuan na inasahan ng araw niya na isa talagang panibagong level ang paggamit sa totoong lightning bolt. Sa ngayon nga raw ay isa ng himala na nagagawa niyang mahawakan ang ganoong kalibre ng kapangyarihan. Kailangan niya nga raw tiisin ang sakit na kanyang nararamdaman. Plano niya nga raw na wasakin ang Olympus pagkatapos niyang maging isang ranker, pero hindi niya nga raw inasahan na magagawa na niya ito ngayon. Natanggap na ng ating bida ang notification na kanyang hinihintay. Nakagawa raw siya ngayon ng kanyang ikaunang lightning bolt. Natawa ang ating bida noong matanggap niya ang notification na kahit papaano ay tinatanggap na raw siya ng lightning bolt. Doon niya napagtanto na may sarili daw palang ego ang item na ito. Naisip ni Yuan na sa stats nga raw na mayroon siya ngayon ay makakaya niya lang gamitin ang lightning bolt ng iisang beses. Ibinato na ng ating bida ang ginawa niyang lightning bolt patungo sa kinatatayuan ni Zeus. Saluhin nga raw nito ang kapangyarihan na dati nitong pag-aari. Nabahala si Zeus noong makita niya ang pamilyar na kapangyarihan na pabagsak patungo sa kanya. Hindi na niya ito naiwasan dahil sa bilis ng pagbagsak nito. Nawasak ang malaking bahagi ng lugar nang dahil sa lakas ng lightning bolt na ginamit ng ating bida. Sinabi ni Poseidon na napakalakas nga raw ng pag-ataking ito. Naisip ni Hades na hindi na raw ito isang simpleng bagay na kung sino ang malakas at kung sino ang mahina. Nagtagpo nga raw ngayon ang pinakamalakas na ranking item at ang kapangyarihan ng isa sa mga pinakamalakas na high ranker. Nagulat si Hades noong makita nito na nagawa pa ring makatayo ni Zeus matapos itong tamaan ng napakalakas na pag-atake. Pero sa pagkakataong ito ay kakaiba na ang kapangyarihan ang nakabalot sa katawan ni Zeus. Nabigla si Hades noong sabihin ni Hercules na may nangyari nga raw na kakaiba, nagtataka siya kung bakit parang bumabalik daw ang kapangyarihan ng kanyang ama. Naramdaman ni Pandora ang kapangyarihan na ginagamit ngayon ni Zeus. Halos ganito nga rin daw ang kapangyarihan na naramdaman niya noong buksan niya ang natanggap niyang kahon. Naghanda na muling umatake si Poseidon at sinabi na masyado na raw nila itong pinapatagal. Sa pagkakataong itong araw ay wawakasan na niya ang buhay ni Zeus. Napahinto sa pag-atake si Poseidon noong makadama ito ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Nagtaka siya kung ano raw itong kanyang nararamdaman, napapaisip siya kung si Zeus pa ba raw talaga ang kinakalaban nila ngayon. May biglang dumating at sinabihan si Poseidon na umatras na raw ito dahil siya na nga raw ang kakalaban kay Zeus. Nagtaka si Poseidon kung bakit sumali na rin doon si Yuan. Tinanong niya ang ating bida kung ano ba raw ang magagawa nito laban sa isang high ranker. Agad na ginamit ni Yuan ang kanyang Cinder Eyes para magawa niyang makalapit kay Zeus. Habang papalapit siya ay bigla niyang tinawag si Danpong. Inutusan niya si Danpong at sinabi na kainin na raw nito ang lahat. Agad na nagpakita si Danpong para sundin ang utos ng ating bida. Nagsilabas ang mga matatalas ng ngipin noong i-activate na ni Danpong ang skill na Predator. Naguluhan si Zeus kung bakit bigla na lang nagsulputan ang napakaraming pangil sa kapangyarihan na ginagamit niya ngayon.
Hanggang sa doon na niya napagtanto na mukhang balak nga raw pala itong kainin ng kapangyarihan na nagmula kay Yuan. Magbibitaw sana si Zeus ng isang pag-atake pero hindi niya na ito naituloy noong bigla siyang pigilan ng ating bida. Nagulat si Zeus sa biglang paglapit ni Kim Yuan, pero mas lalo niyang ikinagulat noong mapagtanto niya na may kapangyarihan rin daw pala ang ating bida na nagmula sa itaas. Nilinaw ni Yuan na mali raw ang sinabi ni Zeus, hindi raw ito nagmula sa itaas dahil nagmula raw ito sa labas. Nakatanggap si Yuan ng notification na nagsisimula na raw ang predation. Matapos lang ang ilang sandali ay nakatanggap naman siya ng sunod-sunod na notification tungkol sa pag-level up ni Danpong. Pinagpatuloy ni Danpong ang pagkain sa Outer God na nasa panig ni Zeus. Naisip ng ating bida na nagkaroon nga raw ng isang pagkakamali ang Outer God na ito. Hindi niya nga raw alam kung gaano ito kalakas pero sa ngayon nga raw ay higit na mas malakas ang kapangyarihan na mayroon siya kumpara dito. Nagpumilit pa ang kulay berdeng Outer God na makawala sa mga pangil ni Danpong. Pero wala na itong nagawa dahil tuluyan na itong kinain ni Danpong ng buong buo. Natuwa si Danpong dahil nabusog siya ng sobra sa kanyang kinain. Nakatanggap si Yuan ng notification na nadagdagan daw ng 15 ang divinity ni Danpong. At umangat rin daw ng 12.57% ang growth rate nito. Nakatanggap naman si Yuan ng notification na nadagdagan daw ng 5 ang kanyang mana at natalo raw niya ang Outer God na si Despair that reaches the skies. Makakakuha rin daw siya ng 300,000 points bilang kanyang reward. Pinagmasdan ni Hades ang nanghihinang katawan ng kanyang kapatid. Gusto sanang umatake ni Poseidon pero nag-aalinlangan ito nang dahil sa kapangyarihan na naramdaman niya kanina. Bumaba na si Hargon sa sinasakyan niyang Sun Chariot replica. Lumapit na siya para tingnan kung ano na ang kinahantungan ng nangyayaring labanan. Nagsimula nang maglakad si Hercules papalapit sa kanyang ama. Naisip ni Yuan na doon na nga raw nagtatapos ang kanyang pakikipaglaban. Sa mga taga-Olympus na niya nga raw ipapaubaya ang pagtapos sa labanang ito. Ngumiti si Zeus habang nakatingin sa kalangitan, naisip niya na napakalayo nga raw ng langit kung pagmamasdan niya ito sa ibaba. Tinanong ni Zeus ang papalapit na si Hercules kung kinasusoklaman ba raw siya nito. Sinabi ni Zeus na kahit ano raw ang isagot ni Hercules ay hindi pa rin niya pagsisisihan ang lahat ng kanyang mga nagawa. Binanggit din ni Zeus na dapat nga raw ay magpasalamat pa sa kanya si Hercules dahil hinayaan niya itong mabuhay bilang isang pureblood. Minana nga raw nito ang dugo at kapangyarihan ng isang hari na tulad niya. Hindi makapaniwala si Hercules na imbis na humingi ng tawad si Zeus ay ganoon pa ang mga salitang sasabihin nito. Nagsimula na ulit umatake si Hercules at sinabihan si Zeus nang wala nga raw itong karapatan na maging isang ama. Pilit pa ring dumidepensa si Zeus gamit ang natitira niyang kapangyarihan. Itinuon niya muli ang kanyang paa, pero sa pagkakataong ito ay patuloy pa rin siyang napapaatras. Wala na siya ngayong sapat na lakas para saluhin at depensahan ang mga pag-atake na pinapakawala ni Hercules. Bumagsak na ngayon ang guild na binuo ng libu-libong taon para maging isa sa mga pinakamalakas na organisasyon sa loob ng tower. Nagdating na rin ang guild na pinakamakikinabang sa kinahantungan ng nangyaring labanan. Agad na kumilos si Poseidon noong makita niya ang pagdating ng mga taga-Asgard. Pero hindi naging matagumpay ang kanyang pagtakas dahil kasama rin pala ng mga dumating na Valkyrie ang high ranker na si Thor. Naisip ni Poseidon na magagawa niya lang daw makatakas doon kapag napasa kanya ang item na nasa pag-aari ng ating bida. Tinawag niya si Yuan at sinabi na ibigay daw agad nito sa kanya ang Divine Sea Crystal. Pero sumagot lang ang ating bida nang agawin na nga lang daw ito ni Poseidon kung makakaya nito. Bukod kay Poseidon ay dinakip na rin ng mga taga-Asgard ang nanghihinang si Zeus. Sinigurado rin nila na hindi na nito magagamit ang natitira nitong mana. Balak nilang ikulong at dalhin si Zeus sa pinakamalalim na selda ng Asgard. Tinanong ni Yuan si Hercules kung hindi ba raw ito nagsisisi sa hindi nito pagpatay kay Zeus. Sumagot naman si Hercules nang medyo nakakaramdam nga raw siya ng pagsisisi. Pero gusto na niya nga raw wakasan doon ang lahat. Nawala na rin naman daw ang kapangyarihan, ang pangarap at ang kinabukasan ni Zeus. Ayaw na nga raw niyang isipin pa muli ang kanyang paghihiganti dahil pagod na raw siya. Pinayuhan ni Yuan si Hercules nang ganoon na nga raw ang dapat nitong gawin. Nag-iwan ng malalim na kalungkutan ang natapos na pagtutuos.
Ang ningning ng tagumpay na dating tinatamasa ay unti-unti nang lumalabo. Ang mga miyembro na naiwan sa palasyo ay pinalubag ang kanilang mga sarili gamit ang sarili nilang pamamaraan. Bumagsak man ngayon ang Olympus pero hindi na mawawala ang mga nabuo ditong alaala. Ang mga alaalang yon ang magiging sandigan para sa muli nilang pagbangon. Kailangan lang nila ng isang bagong resolusyon para sa kanilang panibagong simula. Nakalapag sa isang lamesa ang Kaini, ang Triaina at ang Thunderbolt. Iniwan ito doon ng ating bida para magpagawa kay Hephaestus ng isang makapangyarihang item. Sinabi ni Yuan na ayos lang daw sa kanya kahit masira man ni Hephaestus ang lahat ng iiwanan niyang item. Basta mag-enjoy lang daw si Hephaestus kung anuman ang igalaw ng mga kamay nito. Sa ganoong paraan nga raw lumalabas ang mga pinakamalalakas na item. Ipinagpaliban na muna ni Hephaestus ang kanyang pag-inom. Iniwan nga raw sa kanya ni Yuan ang Divine Dark Crystal, ang Divine Sea Crystal at ang Divine Sky Crystal, susubukan niya nga raw gumawa ng pinakamalakas na item gamit ang mga ito. Naisip ni Yuan na nagkaroon na nga raw ngayon ng bagong motibasyon ang mga tao na malalapit sa kanya kaya makakapagpatuloy na ang mga ito sa isang panibagong kabanata. Pinagmamasdan ng ating bida ang isang tiket na natanggap niya patungo sa Valhalla's Sanctuary. Kinausap ni Thor ang ating bida matapos ng mga itong dakipin sina Poseidon, Zeus at ang iba pa nitong tauhan. Binanggit ni Thor na ibinilin nga raw sa kanya ng ama niyang si Odin, na iabot niya kay Yuan ang tiket ng kanilang Valhalla's Sanctuary kapag nakaligtas ito sa natapos na labanan. Malugod nga raw nila itong tatanggapin bilang kanilang espesyal na bisita. Naisip ni Yuan na kailangan niya raw munang isantabi ang pagpunta sa Asgard, ipagpapaliban niya raw muna ang paghaharap nila ni Odin. Sa ngayon nga raw ay si Son Ogong naman ang kailangan niyang tulungan. Pero napagtanto ng ating bida na bago nga raw si Son Ogong ay may kailangan raw pala muna siyang puntahan. Nagsimula na muling umakyat ng tower ang ating bida. Sa mga sandaling ito ay natapos na niya ang pagsubok sa ika-42 at ika-43 palapag. Sinabihan ng isang lalaki ang kanyang mga kasamahan ng bakit naman daw sila matatakot gayong hindi naman daw isang ranker ang humahabol sa kanila. Nangatwiran ang natatakot na lalaki na gumagamit nga raw ito ng mga kakaibang skill. Iminungkahi ng isang lalaki na sabay-sabay na lang daw nila itong atakihin dahil mukhang may mga mananakaw nga raw sila mula dito. Nagulat ang mga tumatakbong lalaki noong bigla na lang nawasak ang isang pader ng eskinita kung saan sila tumatakbo. Tinanong ng isang lalaki ang kanyang mga kasamahan kung ano raw ang nangyari. Sumagot naman ang kanyang mga kasama na naroon na nga raw ang taong humahabol sa kanila. Sinabihan ng taong ito ang grupo ng mga lalaki nang wag na raw ang mga itong tumakbo, gusto niya lang naman daw magtanong at wala raw siyang intensyong makipaglaban. Naisip ng mga lalaki na mukhang nagsisinungaling nga lang daw ito. Sinabi ni Yuan na narinig nga raw niya na naroon sa lugar na iyon ang Three Sacred Treasure. Tinanong niya ang mga lalaki kung may nalalaman ba raw ang mga ito. Sa mga sandaling ito ay nakaakyat na sa ika-44 na palapag ang ating bida.